Nanay Ansing, kumusta ka naman? Hindi nga mabuti, Daddy Frankie. Hindi ko pa rin makalimutan si Inday Okray. Yung napapanood ko na sinasabi niya sa akin sa Facebook, minamalit niya ako, na porket ganito lang ako, mahirap, ginaganon-ganon niya ako. Wala ka pang nababanggit na nagbigay siya, kahit piso. Tapos ganon siya magsalita sa akin, kung ano-anong masasakit. Sino ba naman hindi masasaktan, Daddy Frankie? Di ba? Kung tutulungan niya yung kapatid ko, di magiging masaya ako. Kaysa magalit pa ako. Hindi man nakakatulong, nagsasalita pa ng masakit. Siya pa yung matapang, Daddy Frankie, siya lang naman yung dayo dito sa lugar namin. Siya pa yung matapang na magsalita Gusto ko sana, Nanay Ansing, kaya kita kinausap para maging maayos kayo. Kahit mahirap yung isang tao at mayaman siya, huwag niyang pasalita ng gano'n. Di ba, Daddy Frankie? Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Ayan mga kababayan, dito tayo sa bahay ni Kuya Oliver. Tignan natin. Malapit na po itong matapos. Foreman! Magandang hapon. Ayun, may tiles na. Pasok po ako. Tapos na ang kisame? Dito lang, Saan? sa likod. Sobra na naman yung 3 doon. Bakit? Boss, wala pang kisame. Umorder nga ako ng 1 piraso ngayon eh. Oh? Hindi Kaya ito? naging 3. Hindi. Ano ba? Ito yung paggagamitan namin ng yung Saan? dito, tama-tama yung 3 boss. Yung 3 doon. 3, alangan, ito. Okay. Kala ko sobran. Banyo. Kala ko sobran. Sakto lang yung metal paring din. Oo, sige. Okay. Good. Sige. Tabi natin, boss. Hindi na. Doon na ako dadaan. Okay na yan. Sa loob na lang po ako. Sisilipin ko yung tiles, mga kababayan. Ang ganda, ang pogi. Napakaganda. Sulit. Yun, pati yung pintura. No? Kasunod na yung kulay. Oo, kasunod na. Pag hindi na madumi, para maganda. Gusto ko malinis. Malinis talaga yan. Oo, gusto ko malinis. Pasok tayo sa loob. Silipin natin, mga kababayan. Ayan, no? Huwag nyo apakan muna yung tiles, Malambot pa yan. Tignan nyo, mga kababayan, pag natapos yan, kung gaano kalinis to. Puting-puti. Yan, very neat. Diba? So, pagbalik ko siguro bukas, tapos na ang tiles. Oo, malamang. Oo. Itong sala, boss. Sala. Opo. Tapos na. Okay yan. Ganda. Maliwanag tignan, mga kababayan. Lalo na pag napinturahan na to, makikita nyo kung gaano kaganda yung kulay nito. Although same lang naman ang kulay kay Ate Nida. Para yun ay magiging signature natin sa lahat ng mga ipapagawa natin. Unless na may gusto rin kulay ang pagagawa natin. Kung sakasakali na pagkalooban pa tayo ng Panginoon, biyayaan pa tayo, magkaroon pa tayo ng lakas ng katawan, mahabang buhay, na magkaroon pa tayo ng mga pabahay. No? Kaya ganito yung ginagawa natin para maging maayos. At saka, yun nga po, pasensya na rin po mga kababayan. Talagang siguro nagkakaroon ng mga problema, pero pilit ko pa rin aayusin. Hindi ko na pwedeng i-stop ito, ano't ano man nangyari. Hindi ko na pwedeng i-stop kasi andyan na lahat. Kaya ang iisipin na lang lagi natin is si Kuya Oliver, tsaka si Kuya JJ. Maging si Ate Ansing din ay kakausapin ko rin mga kababayan after nito para maging maayos ang lahat. At yun, kung ano man ang pagkukulang, pagkakamali mga kababayan, ipagpaumanhin ninyo. Pero itatry ko kausapin si Nanay Ansing dahil sa nangyari na hindi inaasahan. Tatry kong kausapin kung ano yung side niya, bakit nangyari yun. Dahil kahit ako po talaga mga kababayan, nabigla ako, hindi ako nakapagsalita. Kumbaga, nire-respeto ko rin po ang bawat isa sa kanila. Kaya hindi ko agad-agad. Pero, lately, naisip ko na inuwi na lang si Ma'am Inday Okray. No? Maaaring lumipas yung hangin na hindi maganda kaya nagkabitawan siguro dahil sa mga reaksyon ni Ma'am Inday Okray na napapanood siguro ni Nanay Ansing tapos siguro nasaktan siya.
Kaya nung nakita niyang bigla dito, ay nagkaroon ng sagutan. Ganon din naman kay Ma'am Inday, siguro mga kababayan, no? Nagulat din kasi expected, wala po talaga kaming alam. Expected din siguro ni Ma'am Inday na, kasi syempre, reaction lang. So, hindi ko alam bakit nga ba ganun nangyari, bakit nga ba napagbitaw din si Ma'am Inday Okray na siyang lalong nagpainit din sa kabila. So, dito mga kababayan is, para sa akin po, hindi ko na kailangan usisain, anamin kung sinong may pagkakamali kasi parehas po silang may edad na, kumbaga. Pero kakausapin ko si Nanay Ansing para malaman din natin yung side niya. Pero wala tayong pinapanigan na sa gitna si Daddy Frankie. Lahat, love natin silang lahat. Dahil ang gusto ng Team Daddy Frankie is makatulong, tulungan ang bawat isa. Yun nga lang po, kaya nangyari yung gaya na akin sinabi mga kababayan dahil hindi ko talaga inaasahan na ganun ang pasok ni Nanay Ansing. Nabigla kami nung nakita niya. Kasi kung mapapansin ninyo, ang balak talaga sana namin, hindi talaga kakausapin si Nanay Ansing nung time na yun. Di ba? Ang balak lang namin, itur ko lang si Ma'am Inday Okray dito sa bahay at bigla na lang na dumating si Kuya Oliver, pinakilala at inutusan ni Ma'am Inday na maligo para pakainin sa labas, itreat sana. Ay siya rin naman pumasok si Ma'am Inday, kaya hindi na natuloy. Kaya siguro, Ma'am Inday, si Nanay Ansing, kaya nawala na sa focus yung pagpapakain kay Kuya Oliver. Hindi rin iniisip ni Ma'am Inday na na may minamasama na pala ni Nanay Ansing yung pagre-reaction ni Ma'am Inday. So siguro nataon din na nabigla si Ma'am Inday kaya napagbitaw din siya ng hindi magandang salita. Ganon din po kay Nanay Ansing. No? So, eto. Mga ilang araw na lang to, Foreman? Linggo. Ha? Linggo. Linggo hanggang linggo. Hindi na kayo uwi nun. Kailangan bago kami tapos na. Tapos na, oo. Sana, para matapos na to, Foreman, kasi masyado na rin maraming, gusto ko maging maayos. Sana magiging okay na. Asan na yung, bintana? Susunod na, nabili na namin yung pintura. Oh. Sinakay ko na doon sa motor niya eh. Oh. Pinapagawa lang yung, pinduran niya na. Pero darating today. Darating na yun. Pinakabitan ko na rin ng bintana to, mga kababayan. No? Pinakabitan na rin natin ito ng bintana. Baka pagbalik ko na ikabit na darating, na late lang. No? At saka, syempre, shout out po kay Kipulo. Asan na yun? Nag-text kanina si Kipulo, mga kababayan. Si Kipulo Kirtland. Ayan. Sabi niya, mga kababayan, "Hi Daddy Frankie, good morning po sa inyong lahat dyan. Magpapadala po ako ng pambili ng dining ni Oliver, kahit yung maliit lang, kasi mag-isa lang naman po siya. Tsaka yung living room na upuan, yung tamang-tama lang po sa kanya." So, nagpadala po siya ng, kano yung pinadala? 15,163. So, pagka natapos na talaga, saka natin bibilhin yung request ng ating mga butihing sponsor, no? Once again po, Kipulo Kirkland, maraming salamat po. Kanina lang po ito dumating, mga kababayan, ngayon pa lang ako'y nagpapasalamat na po na hindi pa tapos marami talagang nagmamahal kay Kuya Oliver. Yun nga lang po, nagkakaroon ng problema. Pero samahan niyo ako, mga kababayan. Correct me po if I'm wrong. Gusto kong makausap si Nanay Ansing regarding sa nangyari sa kanila para magkaayos, alam ko na bigla lang naman siguro ang lahat, ang dalawa. Kaya napagbitaw ng hindi maganda. Kaya samahan niyo ko. Sige, Foreman, ha? Opo, Salamat. Pasensya ka na. Pupuntahan ko si Nanay Ansing. So, ito na, mga kababayan. Yun nga po, gusto kong kausapin si Ate Ansing, Nanay Ansing, sa nangyari po kahapon. Na nabigla talaga ako nung ipakilala ko siya kay Ma'am Inday Okray. Expected ko kasi na hindi niya kilala si Ma'am Inday Okray. Pero nagulat ako na nagsabi ko, "Good morning," pinapakilala ang bungad ni Nanay Ansing is, "Ay, ikaw pala si Inday Okray."
At doon na nagsimula. Kaya pumunta ako rito ngayon mga kababayan para kunin din natin yung side ni Nanay Ansing. Bakit nagalit siya or bakit ganun ang galit niya kay Ma'am Inday Ocray. Nanay Ansing, kumusta ka naman? Hindi nga mabuti, Daddy Frankie. Hindi ko pa rin makalimutan si Inday Ocray. Kasi nung pumunta siya dito, nabigla ako kasi akala ko hindi ko siya makikita ng personal. Mm. Sa Facebook ko lang siya makikita. Pero nabigla ako at nagkaharap kami ng harapan. Mm. Hindi ko sukat akalain na pupunta siya dito sa lugar namin na personal. Mm. Pero bakit, di ba, ipapakilala ko pa lang sana. Kasi sa totoo lang, Nanay Ansing, ang purpose na, parang ipakita ko lang kasi sabi niya, sa totoo lang, gusto ka rin niyang makita. Sabi nga niya, gusto kong makita gusto kong makita si Nanay Ansing. Ano ba talagang itsura ni Nanay Ansing? Pero hindi ko talaga alam na may galit ka sa kanya. Kaya nagulat ako nung, actually, talaga, hindi ko talaga tatawagin si Nanay Ansing mga kababayan. Dahil po, dahil po may usapan na kami ni Nanay Ansing na laylo muna siya sa amin. Kumbaga kami na lang muna ni Forman ng mag-uusap at saka ni Kuya JJ. Kaya lang yun, hindi ko alam kung bakit napunta si Nanay Ansing. Ano yun, nakita mo si Ma'am Inday o kukunin mo lang talaga yung walis? Kukunin ko sana yung walis, Daddy Frankie, kasi may dumi dun sa kusina namin. Oo. Nagulat ako. Nandiyan pala siya sa loob, kasama mo. Mm-mm. Kaya, nagbalik sa akin yung galit. Yung napapanood ko na sinasabi niya sa akin sa Facebook. Sa mga vlog niya. Na minamalit niya ako. Na porket ganito lang ako, mahirap. Ginaganon-ganon niya ako. Kung ano-anong sinasabi niya. Inaalipusta niya ako. Akala mo kung sino siya. Kaya di ko rin mapigilan yung sarili ko na hindi magsalita. Nahiyaman ako sa'yo kasi nakikita mo ng harapan na gano'n. Na di ko na napigilan yung sarili kong hindi magsalita, Daddy Frankie. Di ko napigilan yung galit ko na hindi ko napigilan magtimpi. Kasi nainis ako sa sinasabi niya sa akin. Kung ano nung sinasabi niya na avatar daw ako. Malaki daw yung mukha ko, kagaya ng tarsier. O bakit? Kung malaking mata ko, anong problema niya, Daddy Frankie? Sa malaki nga yung mata ko Bakit gano'n siya magsalita sa akin? Wala naman akong atraso sa kanya. Yun yung naririnig mo sa mga reaction niya. Oo, Daddy Frankie. Ano kaya problema niya sa akin? Di man siya nakakatulong sa akin, ganun pa siya. Buti sana kung tumutulong siya sa kapatid ko, mulat sa pool, wala man akong naririnig na tumulong siya sa kapatid ko Wala ka pang nababanggit na nagbigay siya, kahit piso. Tapos ganun siya magsalita sa akin, kung ano-anong masasakit. Sino ba naman hindi masasaktan, Daddy Frankie? Di ba? Kaya, yun din, nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya. Kahit nasa harap mo siya. Kaya hindi ko rin napigilan yung mga salita ko para sa kanya. Pasensya ka na, Daddy Frankie, kung nagkasagutan kami sa harap mo. Hanggang ngayon, mga kababayan, parang nanginginig yung kalamnan ko. Although talagang I'm not feeling well today, kaya medyo nanginginig yung kalamnan ko. Hindi ako okay. Dahil, yun nga po, syempre, si Ma'am Inday Ocray, nag-i-sponsor po sa akin. Ay, ganun. Yes, opo. Sponsors din namin siya. Although, bago pa lang namin nakilala yan si Ma'am Inday Ocray, nagbibigay na po siya. Nagbigay siya kay Atenida, Tatay Rodolph, at kung sino-sino pa. Pero, tama ka. Parang, meron na bang naibigay si Ma'am Inday Ocray kay Kuya Oliver? Ang pagkakatanda po namin, wala pa. Wala pa. Pero nagsabi siya, alam mo sa totoo lang, Ate Ansing, bago kami pumunta dito, sabi niya, sama ako, punta tayo. Sabi niya, sige ka ako. Masaya ako na gusto niya ring makita. Gustong-gusto niya talaga makita si Kuya Oliver. At sabi niya, pag natapos na yung bahay, may pinaplano siyang ibibigay para sa kay Kuya Oliver.
Mabuti kung ganun, Daddy Frankie, at nang hindi lang masasak na salita ang naririnig ko sa kanya. Kung tutulungan niya yung kapatid ko, di magiging masaya ako. Kaysa magalit pa akong hindi man nakakatulong, nagsasalita pa ng masakit. Kaya hindi ko rin talaga kayo naawat kaagad kasi nabigla talaga ako. Lalo na nung narinig ko yung mga sinabi mo at sinabi rin ni Ma'am Inday Okray. Siya pa yung matapang, Daddy Frankie, siya lang naman yung dayo dito sa lugar namin. Siya pa yung matapang na magsalita eh. Di dapat siya yung mahinahon, di ba, Daddy Frankie? Kasi hindi siya taga dito, dayo lang. Tapos tumatapak lang siya dito sa lugar namin. Ganun pa siya magsalita sa akin, ang tapang-tapang niya. Sino ba namang hindi magagalit, Daddy Frankie? Anong sabi ng asawa mo? Wala naman siyang, kung nakikipag-aboy, hindi naman siya nakikisali, Daddy Frankie. Wala, kung away babae, wala naman siyang comment dyan. Saka pinapagalin din ako. Sabi niya, wag ka nakikipag-away, sabi din niya sa akin. Kaya, sabi ko naman, di ako makikipag-away, minamalit na ako. Pati pagkatao ko, hinahamak na, sabi ko naman. Di pa ako iimek, sabi ko naman. Pagtanggol ko din yung sarili ko, sabi ko naman, Daddy Frankie, di ba? Alang namang, hayaan ko na lang, kahit sabihin niyang, mukha kang pera, sabi niya sa akin. Tapos, hindi naman pala siya tumutulong sa kapatid ko, magsalita pa siya sa akin ng gano'n. Pero siguro, Nanay Ansing, no? Siguro, Nanay Ansing, kung nung pinakilala ka, nung nakita mo, dapat ang sinabi mo sana, ikaw pala si Inday Okray. Pwede ba kitang makausap? Bakit naman ganun ang pagre-reaction mo sa akin? Siguro kung ganun ang sinabi mo, hindi siguro lumaki yung gulo, hindi kayo siguro nagkainitan. Kaya lang ang nangyari, parang nung nakita mo, mainit ka kaagad. Aminin ko din, Daddy Frankie. Nagkamali din ako doon. Pero hindi ko rin napigilan kasi yung sarili ko. Hindi ako naging mahinahon. Aminado naman ako. Hindi ako naging mahinahon sa oras na yun. Kasi naalala ko yung mga sinasabi niya sa akin eh. Na ano? Na, yun nga, pangit daw ako, sabi niya. Tapos malaki pa daw yung mata ko. Mukha nga daw akong tarsier, sabi niya. Siya naman, yung taas niya, hindi naman pang beauty queen. Tignan ko lang kung mainitan yon, kung mababad sa kainitan yung Daddy Frankie, baka daig pa niya yung ita sa itim. Gusto ko sana, Nanay Ansing, kaya kita kinausap, para maging maayos kayo. Wala man sa akin, Daddy Frankie. Wala man problema. Basta wag lang niya akong pagsasalitan ng kung ano-ano din. Hindi naman ako maungunang makipag-away. Siya yung naunang magsasabi ng kung ano-ano eh. O di, magalit din ako Alam mo namang pabayaan ko na lang. Bago siya magsalita ng sa akin, tignan muna niya yung sarili niya. Kung kagandaan ba siya. Kung yun nga, sabi ko, mababad siya sa kainitan. Ay, Diyos ko po. Ako, lagi ako sa kainitan, nag-ano pa ako sa bukid, lumulusong pa ako sa bukid. Kaya ganito ang itsura ko. Wala naman akong pera, pampakuan ng sarili ko. Kaya tanggap ko na ganito ako. Pero siguro kung naging mayaman ako, mapapaayos ko yung sarili ko, gaganda rin siguro ako. Pinanganak akong mahirap eh. Siya mayaman kasi siya. Kaya kayang-kaya niyang ipawis yung sarili niya. Kaya niyang iretoke yung pangangatawan niya at mukha niya. Wala naman sigurong wala akong nakitang retoke sa kanya. Kasi ang late lang naman niya, parang nga siyang unano eh. Nanay Ansing, kasi paano ba? Dito mga kababayan, alam kong may pagkakamali sila pareho. Gaya na aking sinabi kanina, siguro sa mga napapanood ni Nanay Ansing na reaction ni Ma'am Inday Okray, naipon, kaya nung nakita niya, ganun kaagad ang bungad niya. Pero alam mo kung bakit naging ganun din si Ma'am Inday Okray, kasi hindi niya talaga expected na may galit ka pala sa reaction niya. Kasi sabi nga, sa reaction ni Ma'am Inday Okray is base lang doon sa napapanood niya sa video natin. Pero sabi naman ni Nanay Ansing, si Ma'am Inday Okray ang nauna. Pero
nung oras na yon ang naunang nagsalita, si Nanay Ansing talaga. Kaya nagsimula yung yung oras na yon ang nagbitaw ng salita si Nanay Ansing, ikaw pala. Ano ba yung sinabi mo una? Nasabi ko, Daddy Frank, ikaw pala si Inday Okra, yung nagsasalita ng masakit sa akin. Mm-mm. Sabi ko, Daddy Frank. O tapos, yun na rin. Biglang Kaya, sumagot na rin si Ma'am Inday. Nagkasagutan kami ng malakas. Pasensya ka na, Daddy Frank, yung ganun yung nangyari. Nahiya din ako sa'yo. Wala kang dapat ipagpasensya sa akin. O, naintindihan ko, gaya ng sinabi ko, mga kababayan, tingin ko po dito, walang perpektong tao. Kung may pagkakamali si Nanay Ansing, may pagkakamali rin si Ma'am Inday Okray. Na kaya tumaas na rin ang tempered ni Ma'am Inday Okray kasi ipinapakilala ko pa lang, bumanat na si Nanay Ansing. Kaya yung tao siguro nabigla si Ma'am Inday Okray, kaya nawala na rin siya. No? Nawala na rin siya sa control, kaya nagkasagutan sila. Oo, Daddy Frankie. Talagang naubos yung pasensya ko, Daddy Frankie, sa sinabi niya sa akin na, magkano ka ba? Sabi niya sa akin. Yun ang isinabi niya sa akin, nakala mo, kaya niyang bayaran yung buhay ko. Porke mahirap ako, ginaganyan na lang ako. Di ba? Masakit din naman sa kalooban ko yung naririnig ng gano'n, ng harap-harapan. Porke mayaman siya, mahirap lang ako. Tapos sasabihin niya ako ng gano'n. Kaya, medyo tumas talaga yung boses ko at nag-init yung dugo ko. Hindi ko napigilan, napasigaw na rin ako, tumas na rin yung boses ko na nagsalita. Nabigla talaga ako kahit si Mami Rochelle, pagsakay sa sasakyan, nanginginig siya. Hindi talaga kami nakaporma. Basta ang naisip ko lang, paglayuin na lang, iuwi na lang muna si Ma'am Inday Okray. O, Daddy Frankie, pasensya ka na, Daddy Frankie. Ang kinaano ko talaga doon, yung parang kayang tambasan yung pagkatao ko ng pera. Yun ang kinagalit ko ng gusto talaga. Yung sasabihin niya sa akin na, magkano ka ba? Pinipresyuhan niya yung pagkatao ko. Sana makausap ko pa si Ma'am Inday Okray, mga kababayan, no? Kasi, yun nga po, gusto ko maging maayos. Gusto ko maging okay na to, kaya gusto ko rin makuha yung side ni Ma'am Inday Okray. Dahil, yun, nabigla rin siya. Pero siguro kung, di ko alam paano nagsimula kasi yung away na yun, kahit sabihin natin nakaharap ako, dahil ito pala, mayroon na siyang kinikimkim na galit sa panunood niya ng pagre-reaction. And then, nung nakita niya, hindi niya daw in-expect na makikita niya personally. Kaya nailabas niya bigla. At si Ma'am Inday naman, hindi siya ready, hindi niya alam na ganun. Kasi alam ko mga kababayan, kung ready si Ma'am Inday Okray, siguro nakapag-isip siya ng paraan para mapakalma na. Although pag nagkabiglaan talaga ang tao, mga kababayan, maaaring masasabi mo yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Hindi ko alam mga kababayan, pero yun, ginagawa ko lamang po ito kasi gusto ko talaga, Nanay Ansing, na maging maayos na. Oh, Kasi, eto, almost done. 80% na po itong bahay matatapos na eh. Salamat, Daddy 20% na lang kulang, tapos na. Kaya gusto ko, bago matapos, maging maayos. Ayaw ko na rin kasi, Nanay Ansing, na yung nagkakaroon ng problema, bangayan. Kasi ang gusto ko lang talaga, matulungan yung kapatid ninyo. Pasensya ka na, Daddy Frankie, kung ine-stress kita. Hindi, okay lang, naintindihan ko yan. Mulat sa pool naman, inuunawa naman kita. At saka, yun ang balak ko talaga mga kababayan. Hindi ko na sana kakausapin si Nanay Ansing. Kasi nga, nag-usap na kami nung nag-sorry na siya. Nag-usap na po kami na dito lang muna, pabayaan na lang muna kami. Okay na po kami nun. Kaya lang, yun nga po, yung nagpunta, nabigla si Ma'am Inday Okray. Pero alam ko, malawak naman pang-unawa ni Ma'am Inday Okray. At yung sinasabi ko, kaya pasensya na rin kay Ma'am Inday Okray kung hindi ako nakapamagitan agad kasi nagulat talaga ako. Kumbaga, ayaw kong sumabat.
una akala ko nga nagjo-joke lang sila eh. Akala ko ako yung pinaprank eh. Kasi nung una mga kababayan, di ba, parang may tawanan pa sila. Kaya hindi ako umiimik. Iniisip ko, akala ko ako yung pinaprank nila. Kasi hindi normal para sa akin yung biglang magiging ganun eh. Maging kami ni Mami Rochelle talagang nagulat na bigla sa nangyari. Kaya samot-sari yung comment. Sabi ng iba, mga kababayan, mali ng ibang comment, mali si Nanay Ansing kasi bisita, sponsor daw, dapat hindi ganon. Sabi rin ng iba mga kababayan, mali si Ma'am Inday Ukray kasi dapat niyakap na lang niya na sabi ng comment na basa ko na kung pagpasok ni Nanay Ansing is niyakap na lang sana ni Ma'am Inday Ukray, hindi ganun, Ansing, pasensya ka na. Nagre-reaction lang ako. Kaya lang ang nangyari mga kababayan, nagsalpukan. So, sa nababasa ko sa comment section, may mali po. Ang mali ni Nanay Ansing, talagang nawala rin yung respeto niya sa bisita kay Mami Rochelle, kay Daddy Frankie. Mali din po ni Ma'am Inday Ukray. Sorry Ma'am Inday Ukray, gaya na aking sinabi, ako mamamagitan talaga ako dito dahil gusto kong maging maayos tayong lahat. Dahil yun po yung goal natin, makatulong tayo. Yun din po yung alam kong gusto ni Ma'am Inday Ukray, yung makatulong. Actually, nag-message na rin si Ma'am Inday Ukray sa akin na sabi niya, pasensya na Daddy Frankie, sabi niya. Sabi ko naman, okay na. Although, tinitignan ko yung comment na hati rin. May mali si Nanay Ansing, may mali rin si Ma'am Inday Ukray na ang sabi nga sa comment section ng pagkakamali ni Ma'am Inday Ukray, yun nga, yung sinasabi mo na siguro kaya nabitawan din ni Ma'am Inday Ukray yun na magkano ka dahil nagalit na siya. No? Kaya sa akin, Nay Ansing, hindi ko alam talaga paanong sasabihin ko. Kasi talagang may pagkakamali ang bawat party. O Daddy Frankie, aminin ko naman, hindi naman ako perfectong tao. Opo. Aminin ko naman, may kamali rin ako doon. At may pagkakamali rin ako na hindi ko kayo naawat kaagad. Dahil akala ko talaga ako yung pinaprank ninyo. Na hanggang sa dulo, yun na, doon ko na na mainit na pala talaga. Dapat kasi, siya yung dayo dito, dapat hindi siya matapang. Eh, siya pa yung matapang eh. At saka, nag-init talaga yung ulo ko nung sinabi niyang, asan yung pitaka ko? Magkano gusto mo? Sabi niya sa akin. O, sige mo naman hindi mag-iinit doon. Parang pinapamukha niya na magkano ako. Eh, hindi naman pala siya tumutulong sa kapatid ko. Pinamukha niya sa akin na mayaman siya. Na mahirap lang ako. Ganon yung dating sa akin noon, Daddy Frankie. Parang pinipresyohan niya yung pagkatao ko. Hindi porke mayaman siya, mahirap ako. Kaya na niya akong pagsalitaan naman ng gano'n, di ba? Sino ba naman ang hindi masasaktan? Sabihin sa'yo, Daddy Frankie, magkano ang gusto mo? Sabi niya sa akin. May balak yata siyang sampalin ako ng dolyar niya. Kaya talagang nagalit ako noon, Daddy Frankie. Hindi ko napigilan yung sarili ko talaga. Porque madatong siya at ako walang pera. Ganun na lang niya ako basta-basta. Dapat hindi ganun. Kahit mahirap yung isang tao at mayaman siya, huwag niyang pasalitan ng ganun. Di ba, Daddy Frankie? Nakakaliit ng pagkatao yung sinabi niya eh. Nanliit ako sa sarili ko, Daddy Frankie. Porque ganito lang ako, mahirap. Ganito yung pamilya ko. Tapak-tapakan na lang niya ako. Pwede ba yun? Masasaktan ako at masasaktan. Kasi masakit din naman yung sinasabi niyang gano'n. Hindi porke nasa abroad siya, mayaman, sa pagsasalitan na niya ako ng gano'n. Nakakasama din kasi ng loob yung sinabi niya, Daddy Frankie. Kaya hindi ko na rin napigilan yung sarili ko. Kaya nagsalita na rin ako ng
pasigaw sa harapan mo. Pasensya ka na, Daddy Frankie. Kung hindi ko napigilan yung sarili mo. Naunawaan ko yan. Sa akin walang problema. Kaya kong unawain. Kaya kong intindihin lahat yan. Kasi nga, yun ang sinabi ko. Iniisip ko para kay Kuya Oliver talaga. Yun nga lang, gusto kong mangyari ngayon ay maging maayos na kayo. Na wala nang away para sa kay Kuya Oliver na lang. Oh, Daddy Frankie, mabuti kung ganun. Sana maisip din niya yung kamaling. Ako, naisip ko din talaga na mali yung sinabi ko rin. Yung bahay daw ni Kuya Oliver, hindi naman daw sa akin. Bahay, lupa to ng mga magulang namin eh. Kaya, itong lupang kinatitirikan ng mga bahay namin, sa magulang namin, kaya sa amin din yan. Hindi pa nahati-hati kasi. Siya, wala naman siyang lupa dito na kung mangmalit siya ng tao, ganun-ganun na lang. Dayo pa siya, ganun-ganun na lang siya magsalita sa akin. Sabi nga ng mga kapitbahay ko, ang tapang-tapang naman ng kausap mo. Sumisigaw pa, sabi sa akin. Tinawag mo sana kami, pinagtulungan natin sa bunutan. Tinulungan ka namin na imudmud sa lupa, sabi nila sa akin. Wag na, kako naman. Hayaan na natin. Kung maging mahinahon siya, magiging mahinahon din ako. Pero kung tataasan yung boses niya, talagang mangyayari na naman yung nangyari. Kung pupunta ka sa isang lugar, hindi ka pwedeng maging matapang. Dapat kalmado ka kasi dayo ka lang eh. Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano nang masasakit. Di ba, Daddy Frankie? Kasi hindi ka taga doon. Kung taga doon ka sana, ayun, maging matapang ka. Pero siya kasi, nung pumunta siya dito, ang tapang-tapang niya sa akin. Kaya napasigaw din ako sa kanya. May regalo pa naman sana siyang lipstick. May dala siyang lipstick na ibibigay. Huwag na, Daddy Frankie, baka sumbat pa niya yun sa akin. Baka sukatin niya yung lipstick, tapos sukatin niya yung pagkatao ko. So ganun mga kababayan, medyo mainit pa rin si Nanay Ansing mga kababayan. At gusto ko rin makausap si Ma'am Inday Okray kung nandito pa siya sa Pilipinas. Yun lang, pasensya na po kayo mga kababayan. Gusto ko lang talagang maayos. Ang usapin na ito, gaya ng aking sinabi, hindi ko na po aalamin kung sinong tama, kung sinong nagkamali. Gusto ko maayos to, gusto ko magkabati sila dahil parehas po may pagkakamali. No? At syempre, walang perpektong tao. So, Nanay Ansing, pasensya ka na kung naging dahilan yung pagdala ko kay Ma'am Inday Okray dito na nagkaroon ng away dahil hindi ko talaga akalain na ganun, na may sama ng loob ka sa kanya. No? Kung alam ko lang na ganun, hindi ko na rin sinama si... Wala kang kasalanan, Daddy Frankie. Kasi pinakita mo lang naman yung bahay ni Kuya Oliver. Okay. So, ganun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako'y magpapaalam muna. Hanggang dito lang muna itong usapin na ito. Maraming salamat po and God bless po.